Ma? Ano pong ginagawa niyo dito? Mukhang hindi naman ako gusto ng nanay mo eh. Huwag mo ako kausapin. Hindi natin kailangan mag-usap. Tumigil ka, Claire! Huwag kang ganyan sa nanay ko! Tulungan mo ako! Ano ba to, Claire? Tulungan mo ako! Sabi nila, masaya ang pagpapamilya lalo na't napunta ka sa mabait at maalagang asawa. Lahat naman ng babae ganun ang pinapangarap. Ang kaso, depende na lang kung swerte ka sa biyena na makukuha mo. Kung maalaga ba, o worst, masama ang ugali na para bang tinatrato kang hindi asawa ng anak niya. Anong gagawin mo kung sakaling mangialam siya sa buhay niyong mag-asawa? Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking kwento, Miss Claire. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Claire. Nasa biyahe kami ng asawa ko pa uwi sa kanilang barangay, na may layo lang ng 1 oras galing sa barangay namin. Nagkakilala kami dahil parehas kaming nagtitinda sa palengke at nagkagustuhan hanggang sa nauwi sa lahat. 7 buwan na akong buntis ngayon, Miss Claire. At iuuwi niya na ako sa kanila para mabantayan naman daw ako. At lalo na't mag-isa na lang ako sa buhay. Nasa malayo kasi ang mga magulang ko. Jason, hindi ba siya magagalit sa atin? Ito naman oh. Bakit naman siya magagalit? Ilang beses na nga kita kinuwento sa kanya eh. Sabi pa nga niya, gustong gusto ko niya makilala. Mabuti naman kung ganon. At saka mapapabuti ka ron. Mababantayan ka ni Mama. Magaling yung mag-alaga kahit ang mga unang apo niya nababantayan niya. Hindi daw siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya naaalagaan na magiging apo niya sa akin. Kaya mahal, huwag ka mag-alala. Kita ko ang tuwa sa asawa kong si Jason. Lalo na nung makababa kami sa bukana ng baryo nila. Dito na lang po kami, Manong. Ito po bayad oh. Salamat naman at nandito na tayo. Inalalayan niya akong makababa sa tricycle. Lahat ng mga tao roon ay napasulyap sa amin. Nakangiti ako sa kanila pero pansin ko na seryoso sila. Kaya nawala ang ngiti ko at napalitan ng pag-aalala. Okay lang ba sila? Oo naman. Hindi lang siguro sila sanay sa mga bagong tao. Kilala naman kami rito dahil mabait si Mama at matulungin eh. Ganun ba? Siguro nga naninibago lang ako. Mas maingay kasi sa lugar namin kumpara sa baryo ni na Jason. Naglakad pa kami hanggang sa makarating kami sa dulo ng sementeryo na may iilan na lamang nakabahayan. Ito ang bahay namin, mahal. Ito yung magiging bahay mo pansamantala. Nakita ko na may lumabas na babae roon at nagulat nang makita si Jason. Anak ko! Nako! Nandito na pala ang anak ko! Nahawa ko sa ngiti nilang mag-ina at nang makalapit ang babae, niyakap siya nito. Niyakap din ni Jason pabalik ang babae. Ma, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak! Mama, si Claire nga po pala. Siya po yung kinukwento ko. Siya nga pala yung asawa ko. Mano po? Hindi ako nakalapit sa kanya nang nawala ang ngiti niya at lumayo sa akin. Hala sige, pumasok na kayo dun sa loob at may nakahanda akong merienda para sa inyo. Nako ma, salamat. Gutom na nga po kami tsaka kailangan na namin magpahinga ni Claire. Alam niyo naman po na pagurin yung mga buntis, diba? Thank you ulit ma. Hindi ko alam, pero parang pakiramdam ko na hindi ako gusto ng ina ni Jason. O sa sarili ko lang yon dahil buntis ako at nagiging emosyonal ako sa mga bagay-bagay. Nang makapasok kami sa loob, laking gulat ko na laking relihiyosong pamilya pala si Jason. Ang daming Santo Niño at kung ano-ano pa tungkol sa relihiyon ng naroon. May nakahanda sa maliit na sala na tinapay at juice. O, yan ang tinapay at juice. Kumain na kayo. O eto Claire, kumain ka muna at pagkatapos magpahinga ka na sa silid natin mamaya. Maraming salamat, mahal. Pansin ko na ang sama ng titig sa akin ni Aling Nena na para bang hindi niya gustong naroon ako.
Ngunit hindi ko na lang yun pinansin. Jason! Babalik ka ba sa trabaho mo? Dito na po ako maghanap ng trabaho, ma. Para naman hindi na ako mapalayo kay Claire. Teka lang, hindi ba't mas malaki ang kinikita mo sa bayan? Bakit ka lilipat dito? Alam mo, huwag kang masyadong sumamba sa asawa mo. Mas lalong masasana yan. May kasabihan nga mga matatanda na pag sinanay ng asawang lalaki ang buntis nilang asawa na laging babantayan, mahina ang magiging bata pag lumabas o kaya pwede pa daw mamatay. Naku, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Nakaramdam ako ng pagkirot sa sinapupunan ko, kaya napahawak ako roon. Okay ka lang, mahal? Okay lang ako. Pero tama ang mama mo. Mas malaki ang kinikita mo sa bayan at para mas malaki ang maipon mo para sa anak natin. Oo. Para malaki ang maibigay mo sa aking pera. Alam mo naman na sakitin na ang mama mo at kailangan ko ng pambili ng gamot. Kung okay lang kay Claire, okay lang din sa akin, ma. Alam ko naman babantayan mo si Claire, di ba? Oo naman. Kaya ko na yung si Claire. At alam kong kaya rin niya ang sarili niya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ay nagpahinga na ako at nakatulog na din. Pero sandali lang yon, dahil may narinig akong nag-uusap sa labas ng silid. Jason, kasal na ba kayo ng babaeng yon? Hindi pa po, ma. Pero nagmamahalan po kami. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Sinabi kong si Helena ang asawahin mo at hindi kung sino. Hindi pa naman kayo kasal. Pwede mo pang iwan yan. Ma, wag naman po kayo ganyan sa magiging ina na apo nyo. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Live-in partner mo lang siya. Hindi pa kayo legal. Hindi mo nga dapat dinadala-dala rito yan eh. Basta, sa isip at puso ko kasal na kami ni Claire, mama. Hindi ko siya pwedeng pabayaan doon at wala na siyang pamilya. Kailangan niya ng tulong natin at tulong mo. Basta walang problema. Basta hindi mawawala ang padala mo para sa mga gamot ko. Hindi naman yun mawawala eh. Nanahimik lang ako pero naiiyak na ako ng mga panahong yon. Ibig sabihin, hindi ako welcome sa bahay na to. At sino si Helena? Wala namang binabanggit si Jason noon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito titira. Pero kung akong tatanungin, ayokong makitira sa iba. Dahil mahirap na lalo na kung sa bahay ng biyenan mo. Nagising na ako noon at inayos lang ang sarili para magmukha akong hindi umiyak. Gising ka na pala, Claire. Halika na muna sa labas, may bisita si mama. Isa-isa kong tiningnan ng mga matatanda at batang nakapila doon, na kanina lang ay wala. Nilalagyan ng langis ng biyenan kong si Aling Nena, ang mga masasakit na parte ng mga katawan ng taong yon. Habang hinihilot sila na parang tumitirik pa ang mga mata. Anong ginagawa nila dito, Jason? Manggagamot ang nanay ko dito sa lugar namin. Kaya sabi ko sa'yo marami nakakakilala sa kanya dito eh. Halos lahat ng dinadasalan ni inay ay gumagaling. Minsan pa nga dinadayo siya ng taga-ibang lugar eh. Ganun ba? Ang galing naman pala ng mama mo. Mabait yan si mama. Alam ko matutulungan ka niya sa pagbubuntis mo. Pwede nga rin siya yung magpaanak sa'yo dahil manghihilot din siya dito sa lugar namin eh. Hindi ko alam kung maniniwala ako kay Jason na mabait ang nanay niya. Lalo na't hindi ko pa rin malilimutan ang pinag-usapan nila. Hating gabi na nang matapos ang panggagamot ni Aling Nena. At tumulong na rin ako sa paghahanda ng hapagkainan. Halina kayo't kumain na tayo. Isa-isa kaming naupo at napasulyap sa akin ng mama ni Jason. Claire, ikaw nang magdasal bago tayo kumain. Naku po, pasensya na po kayo. Hindi po ako marunong magdasal. Wala ka bang alam na dasal na kahit na ano? Ano bang relihiyon mo? Wala po kasi akong relihiyon. Nako! Sabi nga ng matatanda, ang mga buntes na malapit ng mga anak na walang relihiyon. Lapitin daw ng masamang espiritu at engkanto sa paligid. Kung ako sa'yo, magbabinyag ka agad para mailigtas mo rin ang anak mo.
Huwag mong sabihin na hindi ka rin naniniwala sa pangontra sa aswang. Mama naman, hindi naman po totoo yung aswang eh. Huwag mo nang takutin si Claire. Nako Jason, alam mong totoo ang aswang, lalo na't lapitin ng mga buntis. Lumaki ka rito sa lugar natin kaya alam kong alam mo yan. Nako ma, kumain na nga lang tayo. Pasensya na po. Susundin ko na lang po kung anong gusto nyo para sa ikabubuti na rin po ng apo nyo. Pagkatapos magdasal ay nanahimik kami habang kumakain. Walang nagsasalita sa amin at ramdam ko na parabang nawala sa mood si Jason. Ako na po maghuhugas, ma. Tumabi ka na lang dyan at ako na. Aray ko po. Wala siyang pakialam ng matabig niya ako at kamuntikan ng tumama ang tiyan ko sa plato na hawak niya. Masyado akong kabado simula nang magbuntis ako. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Hindi man lang siya nag-atubiling mag-sorry sa nangyari. Tumabi ka na dyang babae ka at baka kung ano pang sabihin mo sa anak ko pag pinaghugas kita ng pinggan. Maraming salamat po. Sige po, magpapahinga na po ako. Hindi ko alam, pero nag-uumpisa na akong makaramdam ng inis sa nanay ni Jason. Pero kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Pagpunta ko sa silid natutulog na si Jason. Siguro'y dahil pagod. Kaya tumabi na lamang ako sa kanya at naghati kami sa kumot. Hating gabi na at naalimpungatan ako nang makarinig ako ng kaluskos sa labas ng bintana. Kubo lang ang bahay kaya rinig mo kung anong meron sa labas. Madilim sa silid at tahimik ang buong kabahayan. Kinalabit ko si Jason sa tabi ko na nahihimbing pa rin. Jason, may tao ata sa labas. Pumapasok ang makapal na hamog sa butas ng bintana at bigla na lang lumakas ang hangin sa labas na para bang may bagyo at lilipa rin ang buong kubo. Napasulyap ako sa bubong na para bang may malalaking paa na mabilis na tumatakbo roon. Nanlaki ang mga mata ko na para bang sinisira ang bubong na malapit sa amin. Jason! Gumising ka! Gumising ka! May aswang! Ano yon Claire? Anong nangyari? Agad na naalerto si Jason at tumayo mula sa kama at halos matapakan niya na ako sa pagmamadali. Nasaan? Bigla namang natahimik ang buong paligid. Nawala rin ang hamog at hindi ko na marinig ang kakaibang huni. Bigla na lang nagkailaw. Ano bang meron? Bakit ang iingay nyo? May narinig po akong kalampag sa bubong. Parang sinisira yung bubong. Heto na nga ba sinasabi ko sa kwento mo, mama eh. Yan tuloy, inakala tuloy ni Claire na aswang. Baka pusa lang yun na naglalandian sa bubong eh. Ano ba pinagsasasabi nyo? Wala naman akong naririnig na ingay. Nagising na lang ako na sumisigaw na tong kasawa mo. Abay, nakakahiya sa mga kapitbahay. Baka isipin nila may baliw sa kubo natin. Hindi mawala ang takot ko nang mag-walkout si Aling Nena at umiiyak pa rin ako sa takot. Claire naman eh, guni-guni mo lang yan. Tara na, matulog na tayo. Hindi na ako nagsalita pa. Niyakap niya na lang ako para mawala ang kaba ko. Kahit na komportable ako sa kanya, hindi mawala ang takot ko nung gabing yun. Pakiramdam ko, may mga nakasilip sa butas. Kaya kahit pikit ako ay gising na gising ang diwa ko at hindi ko man lang nagawang makatulog. Dinalaw ako ng antok nang mag-uumaga na rin. Wala na sa tabi ko si Jason nang magising ako at tanghali na rin noon. Lumabas na lang ako sa silid at nakita ko si Aling Nena sa kusina. Magluluto na ako ng tanghalian natin, ngayon ka palang nagising. Kumain ka na ron at makasisihin pa ako ni Jason pag nagutom ka. Wala rin naman akong ganang kumain kung ganyan din naman ang aking maririnig. Nagtimpla na lang ako ng gatas at yun ang ininom ko sa labas. Paglabas ko sa likod ng bahay, nagulat ako nang may makita akong patay na itim na pusa. Ano na naman ang sinisigaw-sigaw mo dyan? May patay na pusa po, ma. Diyos ko po.
kadalasan ang ibig sabihin yan. Kunin mong daspan, pati walis ng malinis natin. Napansin ko sa di kalayuan ang babaeng may mahabang buhok. Nakatayo sa ibabaw ng isang punto doon. Nakatingin sa direksyon namin. Nakangisi siya, kaya agad akong umiwas na hindi makita ang mga mata niya. Aba Claire, dalian mo na. Saka lang ako nakagalaw para iabot ang kailangan niya. Bumalik na lang ako sa loob. Hindi ko alam. Pero nawirduhan talaga ako sa lugar na to. Dumating ang hating gabi at kakauwi lang din ni Jason. Kakababa niya lang sa tricycle na mapansin kong may kasabay siyang babae roon na nakahawak pa sa kamay niya. Nagbitaw lang sila nang bumaba na si Jason. Naku mahal, sobrang na-miss kita. Yumakap siya sa akin at niyakap ko naman siya pabalik. O siya, halika na sa loob. Marami ako nabili para sa atin. Napagod ka ba, mahal? Oo nga, mahal eh. Masyadong malayo ang biyahe ko rito galing sa bayan. Iniisip ko nga na baka bumalik ako ron para tumira eh. Okay lang ba sa'yo na iwan muna kita dito kay mama? Huwag ka mag-alala. Uuwi naman ako dito linggo-linggo para makita ka eh. Nag-aalala ako sa ideya na yun ni Jason. Ayoko rito. Mukhang hindi naman ako gusto ng nanay mo eh. Bakit mo naman nasabi yan? Eh palagi nga siya nag-aalala sa'yo eh. Baka napapraning ka lang. Pero gustong gusto ko na ni mama. Masungit lang talaga siya pero napakabait nun. Hindi na lang ako nakipagtalo sa kanya. Nung gabi na yon, pagkatapos ng hapunan, tinulungan ko siya sa pag-aayos ng gamit niya. Tuwang-tuwa ang mama niya na aalis siya dahil magpapatuloy ang trabaho niya sa bayan at marami siyang pera. Hindi ako agad nakatulog, pero nakarinig ako ng sigaw. Nakakakilabot na sigaw sa di kalayuan, pero parang malapit din siya sa paligid. Muli ko na namang narinig ang malakas na pagaspas ng hangin at kuluskos sa bubong namin. Ang lakas na naman ng kalabog ng dibdib ko. Jason, narinig mo ba yun? Claire naman, matulog ka na at pagod na ako. Guni-guni mo lang yan. Mag-uumaga na rin nang makatulog ako ng pangalawang gabi ko roon. Nang magising ako, wala na si Jason. Wala rin ang mama niya sa loob ng bahay. Pero pagsilip ko sa labas, ay pansin ko ang kumpulan ng mga tao roon. Lumabas ako dahil gusto ko ring malaman kung anong meron doon. Hanggang sa makita ko ang nag-iiyakan. Nabigla ako nang makita ang isang batang babae na wakwak ang dibdib, habang dilat ang mga mata niya at nanunuyot ang balat. Natatakot ako kaya napaatras ako. May narinig akong matinis na sigaw kagabi. Hindi kaya siya yon? Napansin ko ang mapanghusga na titig sa akin ng mga tao roon. Kaya hindi ko na lang pinansin at bumalik ako sa loob. Ma, ano po bang nangyari sa bata? Nako Claire, huwag mo ako kausapin. Hindi natin kailangan mag-usap. Doon ko lubusang napagtanto na hindi talaga ako gusto ng biyenan ko. Pinapakisamahan lang kita dahil mahal ka ng anak ko. Pero hindi kita gusto para sa kanya. Ni wala kang pinag-aralan. Anong may pagmamalaki mo sa akin? Hindi mo mabubuhay ang anak ko. Mapapagod siya kakatrabaho sa'yo. At nahahati pa ang sustentong binibigay niya sa akin. Kung si Helena ang naging nobya at nabuntis niya, di sana sa bayan kami nakatira ngayon. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ko napansin na lumuluha na pala ako. Huwag mo nga akong iyakan. Hindi ko kailangan yung drama mo, Claire. Nung hapon na yon ay walang pumila para magpagamot sa mama ni Jason. Nakita ko na lang na maingay sila at may pasugalan na doon na siyang kinagulat ko. Ano pong meron? Huwag ka nang makialam dito. At magluto ka na lang kung gusto mong kumain dahil magsusugal pa ako. Sa pera na galing sa pinagtrabahuhan ng anak nyo? Isang malakas na sampal ang aking natanggap mula sa kanya na hindi ko inaasahan. Pati ang ilan doon ay nagulat. Wala kang pakialam kung anong ginagawa ko sa pera ng anak ko.
Wala kang pakialam sa pera namin. Nakakabwisit ka na. At baka malasin pa ako. Umalis ka dito. Alis. Tinulak niya ako na para bang bata na pinagtabuyan niya. Lumuluha akong bumalik sa silid. Wala na akong balak kumain. At wala na rin akong balak pang kausapin siya kahit na anong mangyari. Nakatulog ako roon na umiiyak. Pero agad ding nagising sa mga kaluskos. Sumiklab ang takot ko nang maalala ko ang kinatatakutan ko kada gabi. May mga kaluskos na naman sa bubong. Tumingala ako at may nakita akong butas. Kung saan ay may pulang mata. Ni Eswang! Mama! Tulong! Ma, tulungan mo ako! Sigaw ako ng sigaw hanggang sa makalabas ako sa silid. Ngunit bukas ang buong kabahayan. At mas naramdaman ko ang takot na wala kahit ni isang tao doon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Doon ko pinagsisihan na sumama ako kay Jason na umuwi sa kanila. Dahil gusto ko nang bumalik sa amin. Gustong gusto ko na. Nangilabot ako nang makita ang isang nilalang na pamilyar sa akin. Itim ang balat, malaking aso, at naglalaway. Tulong! Ma! Jason! Tulungan niyo ako! Tumakbo na ako palabas ng aktong hahabulin niya ako. At nadapa ako sa dulo ng hagdan pagdating ko roon. Hindi na ako nakatakbo. Dahil sa sakit ng tiyan ko. At nakita ko na lang na may dugo sa paanan ko galing sa sinapupunan ko. At naramdaman ko ang sobrang sakit. Jason! Jason! Tulungan niyo ako! Ang anak ko! Tulong! Bigla na lang nawala ang nilalang na yon. Pero nanlalabo na rin ang paningin ko dahil sa mga luha ko at pawis. Walang tulong na dumating. Hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising ako na una kong nakita ang puting kisame. Claire? Claire? Jason, ang anak natin. Kumusta ang anak natin? Tama na, Claire. Walang may kasalanan. Aksidente ang lahat. Si Mama pa nga nagdala sa'yo rito eh. Umalis ka rito. Umalis ka rito, matanda ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Aba, Jason. Ako na nga ang nag-alala sa asawa mo. Ganito pa siya sa akin. Wala siya nung kailangan ko siya. Sinugod ako ng halimaw. Takot na takot ako. Hanggang sa may dugo. Wala na yung anak ko. Nasaan ang anak ko? Claire! Ano ba? Tama na yan! Umalis na muna kayo at iwan siya. Hindi maganda sa kanya ang stress. Wika ng doktor doon sa ospital. Wala silang nagawa kundi ang lumaya sa kwarto kung nasaan ako. Pansin ko na lumiit ang tiyan ko. Hindi ko na rin nararamdaman ang bibi ko sa tiyan ko. Iyak ako ng iyak at humahagulgol. Hindi ko alam kung paano ko pakakalmahin ang sarili ko. Pagkising ko ay hingal na hingal ako at pawisan. Agad kong hinawakan ang tiyan ko. Panaginip lang pala. Ramdam ko pa rin ang takot ko. Diyos ko, akala ko totoo na. Bulong ko pa sa sarili ko. Bumangon na ako. Iniisip pa rin ang panaginip ko. Sumilip ako na amoy alak sa labas habang pumapasok ang makapal na hamog sa kubo. Maaga na ako nag-asikaso para naman may agahan kami. Niluto ko na lang kung anong meron sa kusina. Pagkatapos naman ay nagwalis-walis ako nang mapansin kong may dumaan. Agad ko siyang nilapitan. Nang mapansin kong ibababa niya ang itim na plastik sa aming tapat. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi tapunan niyang harap namin. Humingi siya ng paumanhin at kinuha muli ang itim na plastik na yon. Hoy, Claire! Sino yon? Hindi ko po kilala, Ma. Mukhang magtatapon po ng basura sa tapat kaya pinaalis ko. Diyos ko! Anong nangyari? Hindi ko alam kung anong nangyari at nagsisisigaw siya sa loob. Kaya agad akong pumasok. Pagtingin ko'y nagulat ako sa itsura ng altar niya. Sira-sira. Tapos may ilang patak ng dugo. Bigla niya akong tinulak at prinotektahan ko ang tiyan ko laban sa kanya. Ano na naman po bang kasalanan ko?
Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang may gawa nito, sigurado ako. Malas ka talaga. Lumayas ka rito. Ma, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wala akong alam dyan. Prinotektahan ko ang tiyan ko hanggang sa makalabas ako sa bahay. At bigla rin nagsilabasan ng mga tsismosa sa bahay nila dahil sa pagpapahiya niya sa akin. Wala siyang pakialam na makita ko ng lahat doon na para bang pinagtatawanan din ako. Para mailigtas ang sarili ko sa hiya, ay tumakbo ko sa kakahuyan, malayo sa kanila, at para din mailigtas ko ang anak ko. Yan! Tama lang yan! Lumayas ka na dito! Huwag ka nang babalik! Malas ka! Hindi ko alam kung ilang oras na akong naroon sa kakahuyan. Naawa ako sa anak ko lalo na't alam kong gutom na siya. Hindi pa ako nakakainom ng gatas simula ng umagang yon dahil hindi ako pamilyar sa lugar kung nasaan ako. Pansin ko na para bang maingay sa kakahuyan. May mga boses na humahalo sa hangin. Claire? Nasaan ka na, Claire? Biglang nabuhayan ako nang marinig ko ang boses ni Jason. Kaya tumayo ko sa pwesto ko. Jason? Doon ko lang napagtanto na Biyernes ngayon at araw ng uwi niya. Nang makita ko siya ay agad akong tumakbo sa kanya para maramdaman ko ang bisig niya at niyakap naman niya ako pabalik. Mahal, ano bang ginagawa mo dito at pinag-aalala mo ako? Bumalik na tayo sa bahay. Halika na. Wala akong nagawa kundi ang magpatangay sa kanya pabalik sa kubo nila. Doon ay naghihintay sa amin si Aling Nena na tila ba nag-aalala sa akin. Aba, bakit ka ba kasi lumayas, Claire? Bitawan niyo ako. Huwag na po kayong magpanggap sa harap ng anak niyo. Alam naman po natin na ayaw niyo sa akin. Tumigil ka, Claire. Huwag kang ganyan sa nanay ko. Nanay ko pa rin yan. Magsama kayo ng nanay mo. Para kang nagtatago sa ilalim ng saya ng ina mo at hindi mo kayang magpakalalaki. Ayoko rin naman dito. Alam kong hindi ako tatagal na kasama ang nanay mo. Ayaw niya sa akin at alam mo rin yan. Pinagpipilitan mo lang. At ako na naman ang lalabas na masama. Kitang-kita ko kung paano magpanggap ang nanay niya. Pero wala na akong pakialam. Yung perang pinapadala mo sa kanya, pinangsusuga lang niya. Wala akong alam sa nangyari sa Diyos-Diyosan ng ina mo na mga peke. Alam ko rin na mas gusto ng nanay mo si Helena para sa'yo kaysa sa akin. Di ako maniniwala sa'yo, Claire. Totoong sinasabi ni Mama. Kaya ka siguro nagkakaganyan dahil may kinikita kang lalaki dito. Diyos ko, Jason. May kinikita akong lalaki rito? Wala nga akong kakilala rito sa inyo. Hindi ko alam na sukdulan pala ang paninira ng nanay niya sa akin. Dumiretso na ako sa bahay at kinuha ko ang mga gamit ko at inilagay sa bag. Saan ka pupunta? Aalis na ako dito, Jason. Ayokong mabulok sa pamamahay na to. Dahil kahit na anong tanggol ko, walang maniniwala sa akin dito. Maghiwalay na tayo. Ano ba? Ano ba, Jason? Bitawan mo ko. At kanino ka sasama? Sa lalaki mo? Hindi ko yata anak yan kaya parang ang dali lang sa'yo para iwan mo ko. Ano ba, Jason? Bitawan mo ko. Nasasaktan na ako. Hindi ka alis. Aray ko po. Aray ko, Jason. Sa pagkakatulak niya sa akin, ay tumama ang tiyan ko sa dulo ng kama. Dahilan para makaramdam ako ng matinding sakit. Napahagulgol na lang ako sa iyak nang bigla niya akong lapitan ng maraming dugo ang lumabas. Tulungan mo ako. Aray, tulungan mo ako, Jason. Sorry, hindi ko sinasadya. Dalhin mo na ako sa ospital, Jason. Nagmamakaawa ako sa'yo. Dalhin mo na ako sa ospital. Ay nako, Jason. Nagpapapaniwala ka na naman dyan. Nagkukunwari lang siya. Walang nagawa ang nanay ni Jason at inilabas niya ako sa bahay na karga-karga. Bigla na lang lumakas ang ulan. Nahirapan pa siyang makakuha ng masasakyan. Para kaming siraulo na nagmamakaawa na pasakayin kami ng kung sino mang may service sa lugar hanggang sa may maawa sa amin. Dinala nila ako sa ospital na masakit pa rin ang tiyan ko. Nanghina ako pero hindi ko gustong pangunahan ng takot
Dahil kailangan kong ilaban ang buhay ng anak ko. Dok, nakikiusap po ako. Iligtas niyo po yung mag-ina ko. Kailangan po natin mamili kung sino ang liligtas sa kanila. Kung buhay ba ng asawa mo o anak mo. Ang asawa ko, Dok. Ang asawa ko. Hindi, Dok. Iligtas niyo po ang anak ko. Kahit wag na ako. Ang anak ko na lang. Pakiusap. Dahil sa panghihina ay nawalan ako ng malay. Dahil na rin sa dami ng dugo na nawala sa akin. Nagising ako na nakahiga sa hospital bed. Habang nakikita na umiiyak si Jason. Pansin ko rin na lumiit ang tiyan ko. Ramdam ko pa rin ang sakit. Yon, mahal, gising ka na. Nasaan ang anak ko, Jason? Ligtas ba siya? Hindi siya umimik at namamaga ang mga mata niya. Jason, ano ba? Sagutin mo naman ako. Patawarin mo ko, mahal. Wala ako nagawa. Patawarin mo ko. Ako may kasalanan kung bakit nangyari to. Gago ka. Ibalik mo ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Hindi na siya nakapagsalita at napatulala na lamang. Wala akong nagawa sa nangyari. Hindi ko na mababawi ang buhay ng anak ko. Kaya hindi ko na rin alam kung kaya ko pang mabuhay. 2 araw lang ako sa ospital at inuwi na nila ako sa bahay na hindi makausap. Magpahinga ka muna dyan, mahal. Pag may kailangan ka, tawagin mo ako, ha? Hindi ko siya kinibo. Narinig kong nag-uusap silang mag-ina sa labas ng silid. Ayoko ng ingay kaya tinakpan ko ang mga tenga ko. Sumasabay pa ang mga naririnig kong boses. Naririnig ko na naman sila. Oh, Jason. Ngayong wala na ang bata. Wala ka nang dapat isipin pa. Bakit ka ba ganyan, ma? Namatayan na nga kami ng anak eh. Tsaka huwag ka maingay. Baka marinig ka niya. Ikaw din naman may kasalanan kung bakit siya nagkakaganyan. Kung bakit namatay yung anak namin. Aba huwag mong isisi sa akin ang kapabayaan ng asawa mo sa anak niya. Alam mo kung sino ang dapat mong sisihin dito. Iyang asawa mo. Anong gagawin natin ngayon? Sino pipiliin mo sa amin ng asawa mo? Asawa mo o ako? Huwag naman po kayo ganyan. Hala sige, mamili ka, Jason. Si Claire. Si Claire ang pipiliin ko. Mas kailangan ko siya kaysa sa inyo. Bukas na bukas din, babalik kami sa bayan. Kung saan malayo kami sa inyo. Dumating ang gabi. Nakayakap sa akin si Jason habang tulog na siya. Nakatitig ako sa madilim na silid nang marinig ko na naman ang ingay sa labas. Ang alulong ng aso at mga uwak sa paligid. Hindi pa rin tumitigil ang aswang. Dahan-dahan akong umalis para malaman kung ano ba talaga ang itsura nila. Gusto kong patayin na din niya ako para makasama ko na ang anak ko. Pagkalabas ko ng silid ay naririnig ko ang yabag ko sa kahoy na sahig. Sinilip ko ang butas sa bintana. Bahagya itong binuksan. Nakita ko ang anino na papatakbo sa kakahuyan habang may naririnig akong umiiyak na para bang may humihingi ng tulong. Sumunod ako sa ingay na yon. Sa kabila ng takot, nagawa ko pa rin sumunod sa kakahuyan. Yung malaking aso na para bang halimaw, may nilalantakan. Para siyang sarap na sarap sa batang babae na nasa lupa. Umiiyak at naghihingalo. Bigla na lang akong dinapuan ng takot. Hindi nagtagal ay tumakbo palayo ang aso na yon at iniwan ang bangkay nang makarinig siya ng alulong ng aso sa di kalayuan. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa bangkay. Kilala ko ang babaeng yun. Anak yun ng isa sa mga nagpapagamot sa mama ni Jason na may malubhang sakit daw. Napalunok ako sa itsura niya, lalo na kung paano nagkalat ang lamang loob sa tabi ng bangkay. Para hindi mapagdiskitahan na ako ang gumawa nun, ay agad akong tumakbo pabalik sa kubo. Nang maramdaman ko na para bang may humahabol din sa akin, kaya mas lalo kong binilisan ang pagtakbo ko. Nang makarating ako sa kubo ay agad kong sinara ang pinto. Narinig ko ang kaluskos sa kubo at sa bubong, kaya agad kong kinuha ang itak doon para panlaban. Nagising ako ng umagang yon
na para bang walang nangyari. Nagtataka dahil hindi naman ako nanaginip, pero nakita ko na pagising ko na nakahiga ako sa higaan namin ni Jason. Gising ka na pala, mahal. Magagahan ka muna. Aalis tayo at babalik tayo sa bayan. Ayoko na siyang pansinin pero naawa ako sa kanya. Nang makita ako ni Aling Nena ay bumalik siya sa loob ng silid niya na masama ang tingin sa akin. Wala rin akong pakialam sa kanya at wala rin akong balak gumalang sa kanya. Pakialamera siya sa buhay naming mag-asawa. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari sa akin at sa anak ko. Pagkatapos ng agahan ay naggayak na kami ni Jason. Palabas na kami ng baryo nang madaanan namin ang kumpulan sa dadaanan namin. Tumigil kami roon, lalo na nang makurious kami ni Jason. Tulungan niyo kami! Kawawa naman ang apo ko! Anong nangyari sa kanya? May pumatay daw sa batang babae. Pero laking gulat ko na siya ang nakita ko kagabi na kinakain ng halimaw sa kakahuyan. Hindi to maaring panaginip lang. Lahat ng yun ay totoo. Alam kong kamuntikan pa nga ako. Bakit ka namumutla? Masama ba pakiramdam mo? Umalis na tayo dito, Jason. Lumayas ka na dito! Dahil simula nang tumungtong ka sa lugar namin, bigla na tong nangyari. Salot ka at malas. Ikaw ang aswang. Nagulat ako sa paratang niya. Ano ba kayo? Huwag niyo nga idawit yung asawa ko dyan. Wala siyang alam at namatayan din kami na anak kagabi. Pero pansin ko na ang sama ng tingin nila sa akin. Na para bang totoong ako nga ang may kasalanan sa nangyaring patayan sa baryo nila. Samantalang naging witness lang din ako sa nangyari. Kamuntikan din akong mabiktima. Umalis na lamang kami roon ni Jason. Nang makarating kami sa bayan, bumalik kami sa dati naming bahay kung saan kami nakatira. Halos gabi na rin nung makarating kami. Mahal, dito ka muna ha. Ako nang bahala sa pag-aasikaso ng hapunan natin. Alam kong pagod ka. Bibili muna ako sa labas ng pagkain ha. Pansin niyang wala pa rin akong imik sa kanya. Kaya muli niya akong nilapitan at hinawakan sa kamay. Claire naman, patawarin mo na ako sa nangyari. Hindi ko naman nahahayaan ulit mangyari yun sa magiging anak natin eh. Sana mapatawad mo ako. Kausapin mo naman ako. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin, Jason. Pero nagluluksa pa rin ako sa nangyari sa anak natin. Yun lang naman. Naiintindihan ko, mahal. Nang lumabas siya, muli na naman sumakit ang ulo ko at may naririnig na naman akong bulong. Ang akala ko'y titigil na tong mga naririnig ko. Nakarinig ako ng kaluskos sa kusina, kaya agad akong pumunta roon. Laking gulat ko na may dugo roon sa pinto at nakabukas ito. Dahil sa takot ay agad kong sinara ang pinto sa kusina at hinintay ko si Jason sa sala habang bukas ang TV. Nagising ako nang makarinig ako ng iyak ng isang bata. Sinundan ko. Pamilyar ang tunog na yon. Anak? Anak ko? Ikaw ba yan? Nang buksan ko ang pinto, nagulat ako na ang kapal ng hamog. Mas malinaw kong naririnig ang iyak at nang tingnan ko ang paanan ko, ay may nakahiga roon na sanggol. Diyos ko, sino bang nag-iwan sa'yo dito? Halika dito at lalamigin ka. Kinuha ko ang bata at kinarga ito na para bang sarili kong anak. Pero nararamdaman ko, siya nga ang anak ko. Buong magdamag ko siyang binantayan. Iniisip ko ang mga gamit na pwede kong bilhin. Kailangan niya ng gatas at mga gamit pang baby. Matutuwa nito si Jason sa oras na magising siya. Sino kaya ang nag-iwan ng batang to sa bahay namin? Habang binabantayan ko ang bata, naririnig ko ang huni ng mga uwak sa may bubong namin. Mukhang tuwang-tuwa pa ang sanggol na nakadilat pa. Hindi ko alam. Pero nakikita ko ang mga mata ko sa kanya. Hindi ko maiwasang mapangiti. Sa kakabantay sa kanya ay nakatulog ako.
May gumigising sa akin at umaga na pala. Jason? Mahal, bakit dyan ka natutulog sa lapag? Tsaka kanino yung batang yan, may mantsa pa ng dugo. Sinulipan ko ang bata. Nagtataka dahil kagabi nang makita ko siya sa labas ng bahay, wala namang dugo ang muka at damit niya. Kinarga ko siya at nag-alala. Anak nga pala natin, Jason. Nakita ko siya sa labas ng bahay natin. Nakakaawa naman kaya kinupkup ko na. Sino naman nag-iwan sa kanya? Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na para siya sa atin. Baka siya ang kapalit sa pagkawala ng anak natin. Hindi ko maipinta ang mukha ni Jason. Pero mukhang hindi niya gusto ang bata. Ayaw mo ba sa kanya, Jason? Hindi naman sa ganon pero hindi naman natin siya anak eh. Baka mamaya nakaw siya at iniwan lang sa atin. Kung may maghahanap naman sa kanya, ibabalik ko siya. Pero habang wala pa, dito muna siya sa atin. Please, Jason. O siya, sige. Hindi naman kita mapipigilan eh. Maraming salamat, mahal. Kung pwede rin, bilhan mo siya ng gatas. Basta yung mga kailangan niya pang sanggol. Sige. Ako nang bahala pag uwi ko. Hindi naman iyakin ng bata, kaya nilapag ko na muna siya sa kama namin. Mukha na rin siyang inaantok, kaya hinayaan ko na muna siya. Mag-aasikaso na muna ako at bibilhan kita ng almusal natin, mahal. O sige mahal, ako muna bahala sa bata. Papasilip pa lang ang haring araw nang lumabas ako ng bahay namin para bumili ng lulutuin kong almusal. Hindi ko alam, pero bigla akong nakaramdam ng sigla. Siguro dahil sa bata, para bang ayaw kong mawawalay siya sa tabi ko. Doon sa bakery ay napansin ko ang kumpulan ng mga tao. Hindi ko na lang pinansin, pero rinig ko ang pinag-uusapan nila. Nagarinig mo ba yung anak ni Aling Lydia? Hindi daw nakauwi kagabi. Nakita raw sa palengke. Patay na raw. Walang lamang loob. Para bang kinain daw ng aswang. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Hindi rin pala ligtas sa lugar namin. May mga aswang sa paligid namin. Pagkatapos ko roon ay hindi pa rin tapos ang usapan nila. Pumunta na lang ako sa kabilang bangketa. Sa may nagtitinda ng sariwang karne ng baka para sa babaunin ng asawa kong si Jason. Pag-uwi ko'y agad akong naghanda habang si Jason naman ay nagkakape. Sabay na rin kaming nag-agahan. Mag-iingat ka, mahal. Yung sinabi ko sa'yo na bibilhin mo, ha? Tumango naman si Jason sa akin. Tuluyan na akong mag-isa sa bahay kasama ang bagong anghel namin. Wala namang kakaiba sa araw na yon. Pero ang akala ko, matatahimik na ang buhay namin ni Jason na ngayong naririto na kami sa bayan. Jason! Anak ko! Nandiyan ka ba? Pasukin mo naman ako! Wala po rito si Jason. Nasa trabaho po. Ano pong kailangan nyo? Base sa itsura niya lalo na sa mga dalang bag. Nararamdaman kong hindi ko magugustuhan ang balak niyang pagpunta rito. Napansin niya ang karga kong sanggol. Kanino namang anak yan? Ampon po namin ni Jason. Hindi na lamang niya ako pinansin at naupo siya sa sofa na para bang siya ang may-ari ng bahay. Ano po bang ginagawa niyo rito? Masama pa rin ba ang loob mo sa akin, Claire? Sinong hindi sasama ang loob sa mga ginawa niya? Na gusto niya kaming maghiwalay ng anak niya. Ilang araw lang ang nakalipas. Tapos, nagkakaganito siya ngayon. Ano ba talagang balak niya? Nako, Claire. Huwag mo nang damdamin ang mga nangyari. Nagkamali ako, alam ko. Pero alam mong may kasalanan ka rin. Narito ako ngayon dahil ayoko na sa baryo namin. Marami ng patayan ang nangyayari. Hindi ako ligtas doon. At gusto ko nang maging malapit sa inyong mag-asawa. Hindi na lang ako umimik. Lumapit siya sa amin ng anak ko. Hinawakan niya sa mukha ang sanggol. Nanlaki ang mga mata ko. Nakagatin niya ang kamay ng nanay ni Jason na agad namang dumugo. Aray ko naman, Claire. Saan ba nanggaling ang batang yan?
At parang ang ngipin ay lagari sa talas. Aray ko! Nanlalaki ang mga mata ko nun habang tinitignan ng bata na sinisipsip ang dugo na pumapatak sa labi niya. Naghugas ng kamay ang nanay ni Jason para maibsan ng sakit. Dumating ang gabi at kararating lang ni Jason mula sa trabaho. Ma? Ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na gulat siya nang makita ang nanay niya. Dito raw muna tutuloy ang nanay mo dahil madami daw nangyayaring patayan sa baryo. Hindi umimik si Jason at lumapit siya sa akin. Ang mukha naman ni Aling Nena ay tila ba batang nagmamakaawa kay Jason. Pumasok na muna kami sa loob. Nag-aalalang nakatingin sa akin si Jason. Ayos lang ba sa'yo, mahal? Promise, wala talaga akong ideya kung bakit siya nandito. Okay lang sa akin, mahal. Pero sa oras na may gawin na naman siya sa akin, hindi ako mag-aatubiling palayasin siya dito sa pamamahay natin. Naintindihan ko. O siya, ako nang bahala mag-alaga sa bata. Alam ko pagod ka na eh. Maraming salamat, mahal. Sige at ako na lang ang maghahanda ng hapunan natin. Napangiti naman ako na para bang nagiging malapit naman si Jason sa sanggol. Pero nawala ang saya nung mapansin ko si Aling Nena na para bang reyna sa bahay kong umasta na walang pakialam sa amin. Kung hindi lang siya ina ng asawa ko, hindi ko talaga siya mapapatawad. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga ginawa niya sa akin. Hating gabi nang magising ako na wala sa tabi namin ni Jason ang sanggol. Kaya agad ko siyang hinanap. Paglabas ko ng silid namin, nakita ko siya sa paanan ni Aling Nena. Kaya agad ko siyang kinuha. Naku, anong ginagawa mo rito? Marunong ka na palang gumapang, ha? Gising na gising ka sa gabi, ah. Bumalik ako sa loob at muli ko siyang pinatulog. Pero parang mas nauna akong natulog sa kanya. Kinaumagahan, tunog na tunog sa lugar namin ang sunod-sunod na pagpatay ng mga bata dahil daw sa aswang o halimaw na gumagala sa gabi. Natakot ako nang makita kong bukas ang likod ng bahay namin na may dugo pa. Nakaramdam ako ng takot para sa anak namin ni Jason. Angel nga pala ang ipinangalan namin sa kanya. Pasensya na at baka late ako makauwi ngayong gabi o baka bukas na ng umaga. Marami daw kasing deliver ng gulay mula sa Baguio ang darating eh. Mag-iingat ka dito ah. Tumawag ka pag may kailangan ka. Mag-iingat ka doon, mahal ko. Pasalubong namin ni Angel, ha? Mahal, pansin ko parang hindi siya mahilig sa gatas. Si Angel? Oo nga eh. Hindi ko rin naman siya nakikitang nagugutom. O siya, aalis na ako. Love you. Sa maghapon na yon, walang ginawa si Aling Nena kundi ang magpaka-feeling reyna. Ano ba naman tong niluto mo, Claire? Hindi naman masarap eh. Hindi ko makakain yan. Grabe naman ho kayo. Totoo naman talaga. Ewan ko ba kung bakit nagtitiis si Jason sa luto mo. Hindi mo ba alam na inuuto ka lang nun? Ang totoo, hindi siya nasasarapan sa luto mo. Muli na naman akong naluha sa mga pinagsasabi niya. Naririnig ko si Angel na umiiyak sa loob. Umalis na lang po kayo dito, Aling Nena. Pakiusap, umalis na lang po kayo. Ayoko po ng gulo. Aba, ang yabang mo na. Huwag mong kakalimutan na bahay to ng asawa mo. Asawa mo na anak ko. Bahay ko rin po to kaya may karapatan ako. Paalamunin lang namin kayo dito. Hindi ko alam kung bakit kayo nandito. Para manggulo sa amin. Kaya habang kaya ko pa kayong tiisin, umalis na po kayo dito. Aba, at sumasagot ka ng Claire ka, ha? Bastos ka! Muli na naman akong nakaramdam ng sampal sa kanya. Hindi ko yun nailagan. Nagpupuyos na ako sa galit at gustong-gusto ko na siyang gantihan. Alam mo ba? Dapat pinatay na kita sa takot habang nasa amin ka pa. Sana kinain ka rin ng mga aswang. Magsasalita pa sana ako, pero tinakasan ako ng lakas. Nang makita ko ang isang anino galing sa silid namin. Parang isang aso. Ay hindi, para siyang isang halimaw. Dahan-dahang lumabas ang itim na nilalang sa silid namin ni Jason. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa hanggang sa bumagsak ako. Ano ba? Tulungan mo ako! Ano ba to, Claire? Tulungan
Sigaw ng sigaw si Aling Nena nang makita niya ang nakikita ko. Hindi ako nananaginip ng mga oras na yon. Tumalon siya sa ibabaw ni Aling Nena at nilapa ang tiyan nito. Buhay pa si Aling Nena pero kinakain ng halimaw ang lamang loob niya. Claire! Tulungan mo ako! Tulong! Maawa ka! Saka lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kaya agad akong tumakbo pabalik sa loob ng silid. At nang makita ko ay wala roon si Angel. Wasak ang damit niya. Agad sana akong tatakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. Nang mapagtanto kong wala nang buhay si Aling Nena. Wala si Angel. Pero nanggaling sa silid namin ang halimaw na yon. Para akong namamalikmata. Nang kitang-kita ko kung paano magbago ang anyo niya. Mula sa halimaw ay naging sanggol siya. Agad akong tumakbo patungo sa kanya para kargahin si Angel. Angel? Angel, anak ko? Tila ba nawala ang takot ko sa kanya? Patay ang biyenan ko sa paanan ko. Yung halimaw kanina ang nakita ko nun sa baryo. Hindi kaya naghahanap din siya ng kalinga ng isang ina? Nakita niya yun sa akin na nangunguli ng ina. Hindi ko alam. Pero nakahinga ako ng maluwag nang makitang patay na ang nanay ni Jason. Sa tulong ni Angel, wala na siya. Wala na ang pakialamera kong biyenan. Patay na siya. Dito ka muna, Angel, anak ko. Sinisin ko lang ang kalat. Nilagay ko sa sako ang bangkay ni Aling Nena. Nilinis ko magdamag ang dugong nagkalat. Pero nag-iwan ako sa Tupperware ng ilang natirang lamang loob niya. Para naman may makain si Angel sa mga susunod na araw. Baka ito ang pagkain niya kaya ayaw niya ng gatas o kahit na anong pagkain. Naghanap ako sa malayong kakahuyan ng pwede kong paglibingan sa kanya. Sa loob ng kakahuyan at saka ako bumalik sa bahay namin. Naligo ako at naglinis. Nahiga saka tumabi kay Angel sa kama na para bang walang nangyari. Huwag kang mag-alala. Walang mananakit sa'yo habang buhay pa ako, Angel. Nakatulog ako noon at nagising ako dahil sa boses ni Jason. Oh, kararating mo lang? Oo nga eh. Pasensya na kung ngayon lang ako nakauwi. Nasaan pala si Mama? Nung umalis ka kahapon, naisipan niyang bumalik din sa baryo niyo. Sabi niya naiinip siya at gusto niyang bumalik sa panggagamot. Ah, ganun ba? O siya, sige. Gutom ka ba? Paghahanda kita ng pagkain. Nako, maaga pa, mahal. Magpahinga ka muna. Pupunta din kasi ako sa baryo namin eh. Ihatid ko yung mga gamot na pinabili ni Mama. Nabigla ako sa sinabi niya, pero nagkunwari akong okay lang ang lahat. Sige mahal ko, ingat ka. Hindi na siya nag-agahan at umalis nga siya. Hindi maaring malaman ni Jason ang sikreto namin ni Angel. Kaya habang wala pa siya ay agad kong inihanda ang gamit namin. Aalis kami sa oras na maging agresibo rin si Jason kay Angel. Hindi ako magaling magtago ng sikreto. Kaya alam kong malalaman din niya ang katotohanan. Hapon na noon nang maisipan kong umalis na at hindi hintayin si Jason galing baryo nila. Nang saktong papasok naman siya sa bahay, na para bang umiiyak. Anong nangyari, mahal? Bakit ka umiiyak? Teka, ano ba? Nasasaktan ako, Jason. Huwag mo akong saktan. Nasaan si Mama, Claire? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ko alam kung ano pinagsasasabi mo, Jason. Huwag mo akong saktan. Kung ayaw mong matulad ka sa kanya. Binitawan niya ako at may gulat sa mukha niya. Pinatay mo siya! Gaga ka ba? Pinatay mo si Mama! Hindi ko siya pinatay, Jason. Wala namang pumatay sa kanya. Di ba sabi ko sa'yo, umalis nga siya? Sabi ng mga tao ron ay minakita daw bangkay sa kakahuyan. Hindi pa umuwi si Mama sa baryo. Aminin mo, anong ginawa mo sa kanya? Letse naman, Claire. Alam ko may hindi kayo pagkakaintindihan. Pero bakit naman umabot sa ganito? Hindi ako makapagsalita nang sinakal niya ako. Nagpupumiglas ako. Dahil sa nangyayaring gulo ay bigla na lang lumabas si Angel sa anyo niyang halimaw.
Tinusok niya ang dibdib ni Jason gamit ang matulis niyang dila. Takusan sa likod at dibdib nito. Hindi! Wag! Wag, Angel! Jason, mahal ko! Bumagsak si Jason sa sahig na duguan. Tiningnan ko ng masama si Angel. Bakit mo ginawa sa kanya to? Bakit? Naghahagulhol ako habang yakap ko si Jason na wala ng malay. Tiningnan lang ako ni Angel at bigla siyang bumalik sa anyo bilang sanggol. Ang akala ko magiging masaya kaming pamilya. Pero nagkakamali pala ako. Masyado ata akong humingi ng sobra. Wala akong magagawa. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay niya. Binitawan ko si Jason at nilapitan ko si Angel. Sabay kuha ng kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Todo iyak si Angel, na para bang nararamdaman niyang may hindi magandang mangyayari sa kanya. Ayos na sa akin na mawala ang biyenan ko, pero hindi si Jason. Sumusobra ka na! Hindi ko mapapatawad na pinatay mo ang pinakamamahal ko! Mabilis kong itinarak sa ulo niya ang kutsilyo at nagtalsikan sa mukha ko ang dugo niya. Kakaibang palahaw ang narinig ko mula sa sanggol. Sunod naman ay sinaksa ko ang dibdib niya. Kung saan-saan ang dugo niya. Hindi dapat ako nagbulag-bulagan sa aswang na to. Sa tiyanak na to. Naghihingalo siya na kunin ko ang asin at bawang. Kahit padiring-diri na ako, ibinuhos ko lahat ng asin sa kanya, pati ang lahat ng bawang. Ito ang nababagay sa'yo. Mamatay kang aswang ka. Nakita ko kung paano nanuyo ang buong katawan niya hanggang sa maging tuyong kahoy siya. Hingal na hingal ako na akala mo ang tagal kong tumakbo hanggang sa magluksa pa ako sa nangyari sa buhay ko at kay Jason. Pagkatapos kong tumulala ay nilinis ko ang lahat. Nilibing ko rin ang bangkay ni Jason sa tabi ng pinaglibingan ko kay Aling Nena. Nagtagal pa ako roon bago ko umalis at bumalik sa bahay. Wala na doon si Angel na naging tuyong parte ng puno. Pagkatapos kong kunin ang mga gamit ko'y nilisan ko ang lugar. Nakalaya ako sa biyenan kong pakialamera, pero hindi ako makakalaya sa karanasan at nakaraan ko laban sa mga nilalang na aswang. Habang buhay ko tong dadalhin, Miss Clar. At dito lang ako nagkaroon ng lakas ng loob magkwento sa YouTube channel mo. Sana po ay hindi niyo ako husgahan. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. At lalong-lalo na sa channel mo, Miss Clar. Hiling kong maraming kwento ka pang maibahagi at more power sa inyong channel.